Tama na, sobra na. Tuldukan na natin ang kultura ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Labanan natin muli ang paglaganap ng kriminalidad. Labanan natin muli ang paglaganap at pagbalik ng droga. At higit sa lahat, labanan natin ang higit na pagiging talamak ng korupsyon. Sa kasalukuyan, bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan ang ninakaw mo na ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Isang malaking kalokohan. Kaya bilang senador ninyo, aamyendahan natin yung plunder law, ibababa natin ang threshold mula 50 million to 1 million pesos na lamang. Tuldukan na natin ang naging kultura na ng korupsyon sa pagsisilbi sa bansa. At pag nagawa ko po yan bilang senador ninyo, kasama si Pastor Senador Apollo Kibuloy, ating ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng mahatulan ng kasong pandarambong. Death penalty sa lahat ng mahatulan sa kasong droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno, mga banyaga, foreigner o dayuhan. At siyempre, ang lagi kong sinasabi, ang Alpha and Omega, the beginning and the end of the corruption in our country is our yearly national budget. Bilang senador ninyo, babantayan natin ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Hindi po kagaya ng ginawa nila last year for this 2025. Illegal, highly anomalous, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget. Saan ho kayo nakakita na yung Bicameral Conference Committee report na punong-puno ng blanco, 28 items were left in blank na nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos. Saan kayo nakakita na ipasa yung 2025 budget? 241 billion pesos ang nawawala dahil sa 28 blank items na yan. And yet, they were able to pass the 2025 national budget amounting to 6.3 trillion pesos. Paano ka nagkaroon ng 6.3 trillion pesos? Meron kang 28 items na blanco. Tanungin po ninyo, kahit ang inyong katabi ngayong gabi, 1 plus 1, easy, 2. 2 plus 2, andali, 4. Tanungin po ninyo, yung inyong katabi ngayon, 3 plus blank, pakisagot kung ano po ang tamang sagot. 3 plus blank, baka merong henyong katulad ng mga miyembro ng Vice Camp, masasagot po yung 3 plus blank. Subalit sila yung nasagot nila. Yung mga blanco na uwi sa 6.3 trillion pesos. Ito po yung ating linalabanan ngayon, kaya tayo ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema. Nalalaman po pa kahit na ng konseho ng tinatawag nating Sangguniang Kabataan. Nalalaman po ng konseho ng barangay, ng municipal council, ng city council, ng provincial council. Nalalaman ninyo kung paano magpasa ng tamang budget. Hindi maaari makapagpasa ang isang konseho ng isang taunang budget pagka merong blanco, kahit isa. Hindi maaari magpasa ang isang konseho ng taunang budget kahit may blanco ang halaga 1 sentimo. Subalit katangi-tangi at natatangi itong 2025 budget. 28 items were left in blank, 200 billion pesos na ipasa nila at naging gaa. Ito po yung aming ipinakita ni Pangulong Duterte kasama si 3rd District Congressman ng Davao na si Congressman Sid Ungab sa inyo.
Subalit alam ho ninyo, habang kami lumalaban at nakikipaglaban para sa inyo, uulitin ko, we have all must understand what is at stake for our country this midterm election. Nasa sa inyo. Nasa sa inyong mga kamay. Kung gusto nyo magpatuloy ang baluktot na pamumuno, wala ho kaming magagawa. Para tayo dapat isang pamilya. Hindi mo dapat iasa kay kuya, kay ate, kay bunso, kay nanay o kay tatay ang tagumpay ng buong pamilya. Kinakailangan nagkakaisa tayo, kinakailangan nagtutulungan tayo, kinakailangan ay tulong-tulong tayo. We share in the joy, we share in the pain, we share in the sacrifices, and we share in the challenges. At yung pagsasama nyo sa atin ngayong gabi, kasama ang hakbang ng maisog, kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga Duterte certified and approved senatorial candidates, sa tingin ko, malinaw na ang inyong tugon. Tama na, sobra na. Tuldukan na natin ang kultura ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Labanan natin muli ang paglaganap ng kriminalidad. Labanan natin muli ang paglaganap at pagbalik ng droga. At higit sa lahat, labanan natin ang higit na pagiging talamak ng korupsyon. At bilang panghuli, ang dami kong nakikitang kabataan. Ito ay para sa inyo. Bakit tayo nagsampa ng kaso laban sa 2025 budget? Alam mo ninyo, malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas. Article 14, Section 5 of our Constitution. Dapat ang pinakamalaking budget allocation ay napupunta sa education sector. Ito'y dapat ninyong malaman. Itong 2025 budget, binawasan ng 31 billion pesos ng Marcos administration ang education sector budget. Ito ay sa kabila ng EDCOM 2 report o yung tinatawag nating Second Congressional Commission on Education. Ayon sa EDCOM 2 report, 25% ng ating mga kabataan na may edad 3 hanggang 5 taong gulang ay malnourished, ay gutom, ay undernourished. 25% of them, of our young people, age 3 to 5, gutom. Ayon din sa EDCOM 2 report, halos lahat ng mga estudyante sa public school system na nasa grade 4 ay hindi dapat nasa grade 4 sapagkat ang kanilang competence, knowledge, and understanding and comprehension ay pang grade 1 lamang. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Ayon din sa EDCOM 2 report, ang shortage ng classroom natin sa public school system ay 165,000 classrooms. 165,000 classrooms. And yet, last year, para ipakita ko sa inyo na hindi nila interes na mabigyan ng mabuting kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa kabila ng 165,000 classroom shortage, ang naipagawa lamang ng kasalukuyang administrasyon sa buong taon ng 2024 ay 847 classrooms. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Inuna ang AKAP, inuna ang AIX, inuna yung hindi mo makita at maramdaman na flood control programs. Hinuli
ang education sector. Ito ho ang estado ng ating education system ngayon. And I am presenting this to all of you so that you will have an enlightened decision pagdating ng May 12, 2025. I am bringing all of this to you so that you will have your own opinion, your own stand on public issues. I am not bringing this to you so that you will side with me. No, it's up to you. Binibigay ko sa inyo itong mga makabuluhang usapang panlipunan. Hindi para kayo ay sumang-ayon sa aking sinasabi. Kinakailangan malaman nyo ito because it is also the duty and part of the advocacy of Hakbang ng Maisog to raise the level of public discourse. Kinakailangan nating iangat ang uri ng usaping panlipunan. Ito ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung kung sino ang bagong boyfriend ng ating kapitbahay. Hindi kung sino ang bagong naghiwalay. Hindi yan tutugon sa kagutuman. Hindi yan ang magpapababa sa presyo ng pangunahing bilihin. Hindi yan ang titigil sa paglaganap muli ng droga at hindi yan ang magbibigay ng kapayapaan at seguridad sa ating mga lansangan. Itong mga usaping ito, ang aking ipinapakausap sa inyo, dali ninyo sa inyong mga pamayanan, sa inyong tahanan. Ito ang ating pag-usapan. Huwag nating sayangin itong ginintoang pagkakataon darating, itong midterm election. If we use this opportunity properly, we will be able to effect a regime change without going outside the constitutional loop. We will be able to effect a regime change without bastardizing or disrespecting our Constitution. So sana magsama-sama tayo muli, uulit-ulitin ko. Please, you have to understand. And if you do, you have to have your friends understand what is at stake for our country, for you and for your family, and for our collective future this coming midterm election. Mabuhay si Atty. Vic Rodriguez! Mabuhay si Atty. Vic Rodriguez! Rodriguez! At ako naman ho ay nagpipresenta sa inyo, nagpapasuri, nagpapakilala, nagpapakilatis at nagpapatimbang. Kung sakaling ako po ay pasado sa inyong pagkilatis, pagtimbang, pagsukat, makikiusap po ako sana ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong mandato ngayong May 12, 2025. Pasado si Atty. Vic Rodriguez! Pasado si Atty. Vic Rodriguez! 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 Number 56! Ako po ay inampon ng Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP sa pamumuno ng kanilang chairman at ang ating ginagalang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ako po ay inampun din ng Partido Federal Maharlika o PPM sa pamumuno ni Secretary Bebot Bello at Secretary Mamunjong. Baka po meron pang puwang sa inyong isip, diwat, damdamin, baka maaari ay ampunin din po ninyo ang number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog.